Soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amri for Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat na sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Magkaibang personal reading ha. Gawin nyo lang itong guide. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Kayo pa rin na makapagpapabago ng inyong takbo ng buhay nyo. Guide lang to ha. Kayo masyado maapektuhan. Meron tayong 12, 13, 29, 32, at 21. Okay. You look into the future naman, sa nakikita ko sa'yo dito. Okay, meron pa pala tayo. Para kay Gemini. Scorpio, 2 days, 2 hours, 2 days, 2 weeks, or 2 months. Yan, maaring there's something happen. Ako nakikita sa'yo, no? Yun, maaring may mga ginawa ka or may mga situation happen into your life, nakaraan na or mangyayari pa lang ito sitwasyon na to. And then also, ang nakikita ko sa'yo, siguro hindi yung iyong pagkakaroon mo ng refreshing kasi nandito ka na rin, you look into the future, there's a refreshing happen into your life, or nandito rin si 13, maaring isang sitwasyon sa buhay mo magiging masaya ka, ganyan, or may mga sitwasyon na magsisimula kang muli, o makakaramdam ka na pagsisimula sa iba sa inyo, ganun. And also, sa iba sa inyo, may mga situation na lalabas ka na sa iyong comfort zone, ganyan. Or maaring may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng reflection from your past situation. Kasi andito rin si Moon, tsaka andito rin siya. Maring ganun sa iba, no? Iba sa inyo, may mga inborn abilities kayo, ilabas nyo yun. Yung inyong mga talent, or spiritual man yan, or talent man yan, ilabas nyo. Kasi, baka itinatago nyo lang yan. Kailangan nyo ngayon is, show your talent, show who you are, ganyan. Sa iba naman sa inyo, pinag-uusapan daw kayo or handog yung mga tao na may mga madaldaldal, na pinagchichismisan ka, ganyan. So nakita ko, may mga small problem sa iba sa inyo. Siguro may mga pinagdadaanan pa rin kayo na you feeling emotions kahit na you are looking to the future. May mga sitwasyon na siguro reflection lang yan from a past situation, ganyan. Pero may mga emotional. Iba sa inyo is may mga papuri or may mga i-imaginein kayo or may ma-inspire kayo sa isang situation sa buhay nyo, may mga sitwasyon na magkakaroon ng challenge sa buhay mo. And also, may mga delay happen. Kung ibig sabihin, may mga obstacle or may mga blockage ako nakikita sa buhay mo. May kumaga may challenge. Ganun. Sana wag naman. Sana wag naman. May taong matigas ang ulo. Sana hindi ikaw yun. No? Yan. Maaring isa kayo sa matigas ng ulo. May mga taong enemy or nandito yung sitwasyon na maaring sarili mo din is your enemy. Siguro, when it comes sa sarili is a situation from the past and look into the future. Maaring ganun sa iba ha. Hindi naman lahat kayo. Ay, naku, namatay na naman yung iPad natin. Teka lang. Kailangan talaga minsan pinupukusan tong ano eh. Sorry ah. Talagang, ay, mali. Yun. May mga problema, no? Small problem, chismis, anxiety, stress. Pero may mga excitement naman ako nakikita dito. Siguro yung iba, hindi ko alam kung ikaw or someone sa buhay mo na maaring may mga new babies or may mga buntes, mga anak, ganyan. Or mahilig yung iba sa bata or you're thinking, no? Or you're thinking
Ganyan, sa nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, may mga sisimulan kayo, no? Sa buhay nyo. May pag-uumpisa. Kaso may delay lang yun. Sa iba sa inyo, no? Kasi nandito si Mounting. Maaaring may mga delay situation happen. Nandito na si Emotion. Sa nakita ko dito. Iba dito, illusioning something into your life. Kanya may mga illusionin kayo. Nandito yung sitwasyon na siguro, may gusto kayong i-structure o buuin sa buhay nyo, no? Sa nakita ko dito. Sa iba, nagkakaroon kayo ng limitation or you have a boundaries. Or someone into your life is my boundary. Na maaaring yun yung isa sa'yo sa nakapagpapareflect sa'yo sa buhay mo, or hando yung limitation mo na gusto mong gawin o umpisahan yung mga bagay o sitwasyon sa buhay mo pero hindi mo pa siya maumpisahan o magawa. Energy ni Gemini this week. Okay, meron naman tayong full. Okay, ang energy mo. Okay. Ay. Tingnan mo. Okay, ang energy mo na nakikita ko sa ito. Sorry May mga sitwasyon sa buhay mo na you still stuck sa buhay mo, no? Hindi yung you still stuck, you're thinking for a new beginning or transformation doon sa bagay na yun. Nandito yung sitwasyon na may mga tinitiis ka o titiisin ka o magtitimpi ka sa bagay o sitwasyon na gusto mo umpisahan o gusto mo magkaroon ng pagsisimulang muli. Yun na nakita ko dito. Medyo magulo yung isip mo this week. Siguro marami kang iisipin. Siguro may mga sitwasyon na ma-hold ka sa nakaraan mo, no? To change to your best version. May mga sitwasyon na hindi mo pa siguro ma-release sa sarili mo, ganyan. Sana walang conflict, sana walang struggle, battle, competition, or walang magtaas ang ego sa'yo, or walang, kasi may nakita akong tao na maaring very defensive, ganyan. Sana walang mangyaring ganun sa nakita ko dito. Pero ang energy mo nakita ko, medyo magulo yung isip mo, or may mga bagay ka na may stuck ka this week. Ganun. Tingnan natin ang parating sa'yo. Sana walang aggression, ano? Or makaramdam na iba sa inyo na pagkairita. Anong parating kay Gemini? Okay, this week. This week Ibig sabihin, this week is may tao dito na maaring makakasalamuha mo na hindi siya willing to cooperate sa'yo or hindi siya willing na makipag-usap sa'yo or teamwork. Ganyan. Magkakaroon ng mga disagreement this week sa iba sa inyo. Maaring may tutulungan ka o may bibigyan o may gagawin kang isang effort o magbibigay ka ng effort dun sa bagay na yon, pero ang kalalabasan ay disappointment. Ganon. Pero nakita ko dito is iintindihin mo siya. Ganon. Parang still ka lang, calm ka lang. Ganon sa nakita ko to. Pero you give your support or ano yung teamwork mo, pero yung tao na yon hindi siya magiging good sa'yo sa nakita ko this week. Yun. Ibig sabihin, ang feeling niya kasi sa'yo is you are may sa iba ha, kung lang, maaring ito, kung ito is kasama sa trabaho, maaring kakompetensya ang tingin niya sa'yo. Ganun na nakikita ko sa kanya ha. And then also this week, sa nakikita ko dito, maaring magkakaroon, ang nakita ko dito, pag-uusapan ka. Andito talaga si 12. Pag-uusapan ka raw dito. Kasi, maaring ikaw is ma-disappointed or yung tao rin na yun or mga tao na yun is ma-disappoint sa'yo. Kasi, andito yung super confident ka sa mga gagawin mo this week sa nakita ko dito, pero hindi sila agree doon sa'yo. Yung sa confident na ipapakita mo sa kanila, hindi sila masaya sa'yo. Ganyan sa nakita ko dito.
Yun, maaring may mga tao na iiwasan ka or iiwasan mo or may mga tao na pag-uusapan ka na kung ano-ano yung sasabihin sa'yo na hindi sila nagiging masaya sa mga effort na ibibigay mo. Yun ang nakikita ko dito. Sana wag naman. No? Habaan mo na lang yung pasensya mo. Anong dapat iwasan? Gemini Universe. Ano pong dapat iwasan ni Gemini? Okay. Okay, iwasan mo daw. Okay, umiwas ka lang daw in a frustration or umiwas ka lang sa mga tao na hindi sila willing to cooperate sa'yo or mga tao na hindi sila willing na katim ka nila or hindi sila support ka sa'yo, ganyan, no? Umiwas ka lang daw. Iwasan mo din yung mga sitwasyon na maging childish or being a child, ganun. Kumbaga, it's more on, you need more on maturity this week. Sa nakita ko dito, yung iwasan mo din yung mga tao na immature o mga tao na thinking na para silang bata na hindi walang maturity. Ganun. No? Kumbaga, ikaw na lang magpaka-matured kaysa sa kanila. Intindihin mo na lang sila. Yun, iwasan mo din yung isang sitwasyon na you think for a negativity or malito sa mga bagay o sitwasyon. O kaya yung mga bagay o sitwasyon na ano to, hindi ka makapagsalita. Siyempre, kailangan bigyan mo din ng yung sarili mo, yung panig mo. Kung kailangan mag-explain ka, kung kailangan na ano, ganun. Para, kumbaga, ilabas mo rin yung nararamdaman mo. In a good way ha. O kaya naman, sabihin mo sa person na pagkakatiwalaan mo. Para hindi ka masyadong ma-frustrate at makulong doon sa sitwasyon na nahihirapan ka. Iwasan mo din yung isang sitwasyon na panghinaan ng loob. Alam ko naman na hindi ka naman napanghihinaan ng loob. Iwasan mo yung mga tao na unfaithful, liar, ganyan. Or mga tao na makasarili, sakim, tao na mga bully, iwasan mo yun. Yung mga tao na hindi ka nila gusto, iwasan mo na lang sila. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, sarili, karelasyon, kaibigan, kasamahan sa trabaho. Kamusta ang love ni Gemini? Iba dito single. Happy, single, and contented. Okay. Yung iba sa inyo, you are more on focusing sa bagong simula ng buhay nyo. No, maaring single kayo or wala kayong karelasyon. Andito yung sitwasyon na you keep moving to reach your goal. Doon ka nakafocus. At doon ka nakafocus sa mga tao na binibigyan ka ng value, sa mga tao na binibigyan ka ng pagmamahal o pagpapahalaga. No? Doon ka sa tao na yon. Ay doon ka sa sitwasyon na yon. Sa iba naman sa inyo, kung kayo in a relationship, nakita ko naman na stable naman siya kahit na minsan may painful situation happen sa buhay nyo na maaaring hindi kayo nagkakaintindihan. Siguro isa sa inyo is want to be independent. Yung iba dito, separate na kayo nito. Kasi nakita ko sa iyo is you are more on focusing, going toward to your goal this time, kung kayo is a single. Sa nakita ko dito. Pero, handun pa rin yung sitwasyon na maaring nagkakaroon ka pa rin ng doubt sa iyong mga tinatahak na situation o tinatahak na path this time. Maaring you're thinking pa rin sa past situation sa nakita ko dito. Kung magkarelasyon kayo, oo, tanggap mo na minsan kahit masakit, no? Tanggap mo naman. Dito, ginagawa mo yung lahat para sa kanya or vice versa tayo. Kasi isa sa inyo, want to be independent.
Kung kayo is magkarelasyon ito ha, ganyan. Kumbaga, suportahan mo lang siya. You are on my back. Gawin mo lang yung gusto kong, yung sasabihin ko, gawin mo lang. Parang ganun siya. Sana wag naman. Sana equal. No? Tingnan natin ang iyong money. Kamusta ang money ni Gemini this week? Money, the Magician. Uy, tapos na po ito. Tingnan natin. Ano ba kasunod niyan? Gemini, kailangan mo daw ngayon na ikip yung money mo. Kumbaga, you need to save money or kailangan mo nang mag-umpisang muli sa pag-ipon ng pera. Kumbaga, yung pera mo kasi is more on tumapon siya sa nakikita ko. And this is the time na gawin mo yung lahat para kang makapag-umpisa dito and accept the lesson na, kumbaga, ito, start mo uli, mag-start ka muli, mag-umpisa na mag-save ng money mo. Maging strong and wiser ka this time sa nakikita ko dito. The world, diba? May mga sitwasyon na kailangan mong tapusin o may mga sitwasyon na kailangan mong mag-going toward to fulfill or to fulfill yung cups mo this time sa nakikita ko dito. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, ginagawa mo naman yung lahat kaso patapon siya. Hindi siya nagkakaroon ng growth, pero you need mo talaga mag-umpisang muli. Kailangan mong tapusin kasi it's sadness to eh. Nagkakaroon ng negativity or nagkaroon ng negativity. So, siguro may mga nangyaring sitwasyon sa buhay mo. Siguro hindi yung sitwasyon na maaring kaya na tumatapon o lumalabas yung pera mo kasi may mga ginagawa ka. Maaring you're traveling or may mga pinagkakagastusan ka talaga. Pero ang nakita ko sa'yo kasi is more on palabas siya. Dito. Maaring iba dito may mga inihintay kayo na siguro sahod o kaya may mga hinihintay kayo na miracle when it comes to your money. Pero, kailangan mo mag-action dito. Huwag ka lang mag-manifest, no? You need to take it action when it comes to your money. Maging wiser ka na. Kailangan mo ngayon is magkaroon ka ng proseso when it comes to your money. Tingnan natin ang any opportunity pa ni Gemini. Nakita ko si Three of Swords. Sabay itinago eh. Gemini opportunity. Ano po to? Ay, ano yun? Ano na to? Ay. Okay. Ang nakita ko, maaaring makaka-receive ka ng text message or communication with someone. Yun ang nakikita ko. Maaaring hihingi siya ng tulong sa'yo or tutulungan mo siya or tutulungan ka niya. Sana walang ganun kasi may nakita ko na siguro tapos na yon sa iba. Siguro tapos na sa iba. Diba? Siguro nagkaroon talaga ng mga bad news happen o nagkaroon ng mga frustration or may mga unfulfilled situation happen and then this time pinipilit mong tumayong muli for being you sa nakikita ko dito. May tao dito this week, basta ibalik mo lang yung confident mo very confident ka naman talaga, Gemini, no? Kumbaga, wag ka na lang magpapadikta sa mga tao sa paligid mo kasi may nakita ko dito na maaring may tao na magmanipulate sa'yo, tao na diktahan ka niya, na maaring ika-sadness mo yon. So, nakita ko dito, tao na magsisinungaling. May tao magsisinungaling sa'yo. May tao na kasi may sana hindi lahat kasi may negativity at may maaring madrain ka this week. Pero andito ka kasi sa confidence side sa nakikita ko dito. Siguro kahit na may mga tao na hindi ka magustuhan o mga tao na magkaroon ka ng frustration sa kanila,
andun pa rin yung confidence mo sa nakikita ko to, pero deep inside, ang emotional mo, kumbaga, may feeling emotions ka doon sa bagay na yun. Sa nakita ko dito. May mga tao na malapit sa'yo o kakilala mo na maaring magsinungaling sila sa'yo. Nagkakaroon ng pagkikita? Pang night shift ka ba? Di ba siguro pang night shift kayo? Iba. Kung pag night shift kayo, magtulog kayo, no? Sa nakita ko dito. May mga bagay o sitwasyon na hindi kontento, maaring ikaw, maaring hindi ka kontento sa meron ka ngayon, or may tao dito na hindi siya kontento sa sitwasyon niya, na maaring kaya kanya minamanipulate o hindi siya kontento sa mga gawa mo o ginagawa mo, mga ganyan. Sa nakita ko dito. Sana walang tao na magsalita sa iyo na medyo brutal o may pagkabastos o hindi. Sana wala. Sana walang bad this week sa nakita ko dito. Sana wala. Sana walang magsinungaling. Walang mag-manipulate. Ingat ka kasi may nagmamatsyag din sa'yo sa nakita ko dito. Sana walang tao na takutin ka or tao na makaramdam ka ng takot. Ganyan. Sana wala. Sana wala, syempre. Tingnan natin ang advice. Baka may humingi sa'yo ng tulong, ano? Or may tutulungan ka. Ayaw, pareho siya, oh. May tao dito na ano, oh. Kung babasahin ko tong lahat ng card na to, may isang tao, maaari ikaw or siya, may isang tao na magulo yung isip niya na hanggang ngayon iniisip ka pa niya. Hanggang ngayon, naaalala niya yung mga memory from the past. They missing you, want to be stable. Nandito sa ito na gusto niya ng collaboration or need niya ng growth or hindi yung sitwasyon na gusto niya uli ng connection sa'yo. No? Itong tao na to. Maaring nahatak pa siyang nakaraan at nagkakaroon. May tao rin ako nakikita dito. There's a two person na maaring there's a past situation or a new person na maaring nakakonect sa'yo. No? Na kasi may tao ako dito nakikita na taong magkakaroon ng connection sa'yo. Itong tao na to gagawin niya lahat. Sa iba sa inyo, ganun na. Or you're doing your best sa isang tao sa buhay mo na maaaring malapit sa'yo. No? Or handito rin yung tao na maaaring naiisip ka niya, na maaaring ito kayong dalawa ay nagkatulungan kayo nitong tao na to at ginawa niyo yung lahat. Kaso nagkaroon ng hindi magandang, ano ba to? Hindi magandang outcome. Baga nagkaroon ng galit, pag-aaway, hindi pagkakaintindihan. No? Sa nakita ko dito, na maaring itong tao to or ikaw ay maaring naaalala mo pa siya. Ganun. O naaalala ka niya. And the advice. Okay. Ang advice sa'yo, kailangan sa'yo is you need to be strong. Kailangan sa'yo is lahat ng gagawin mo ay kailangan may purpose. It's time to step up. It's time to start a new beginning into your life. Focus ka sa mga bagong opportunity mo, bagong action mo, mga bagong gagawin mo. Kailangan mo ngayon is to transform or kailangan mo ngayon is may mga kailangan mong isaayos o i-let go or mag-move on or kailangan mo magsimulang muli. May mga sitwasyon na kailangan mong i-end na sa buhay mo. Or pwede ring ayusin mo, no? Sa nakita ko dito. Depende sa iyo yun, how you transform or depende sa iyo yun kung paano mo siya i-start or situation, kung ano mang uumpisahan yung bagay na yun. No, sa nakita ko ito, kailangan mo lang talaga is to focus sa iyong mga manifestation.
May mga sitwasyon na kailangan mo mag-sacrifice. May mga sitwasyon na kailangan mo magkaroon ng mga bagong plano. Yes, there's a struggle or problem. Ako na nakikita na pinagdadaanan ng iba sa inyo. Nandito yung sitwasyon na umaasa pa rin kayo sa magandang kalalabasan ng mga sitwasyon na ina-actionan nyo this time. Pero tandaan mo, alagaan mo rin yung sarili mo sa nakikita ko dito. No? Kasi, kailangan balanse. Kasi nandito si Three of Swords. No? Kailangan balansehin mo. May mga nag-aaway, ano? May mga tensyon na hindi pa natatapos from the past. Tandaan mo, may nag-i-spy sa'yo. Ako nakikita. Or you're spying someone. Maaaring iba sa inyo is you are in a networking, YouTuber, TikTok, Facebook, Reels, in a social media. Yan. Nandun kayo. Yung iba, ganun. Yung iba naman, siguro, ano kayo, yung sa matao, maraming tao. Ganun. Mataong lugar. Yan. Yun ang advice, mag-focus ka sa sarili mo. And practicality, ha? You need to be very practical. Arigatou namaste, God bless.